dear beloved, Boss Mike Cervera. Lakihan mo, yan. Sabi din sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Bakit? Kailan ka ba nagkaroon ng pakiramdam? Pagka may confidential fund, yun lang. Oh, hindi ako galit. Oh, hindi naman pala galit eh. Oh, hindi ako disappointed. Oh, hindi naman pala disappointed. Nothing at all. Eka. Kasi pointless. Oh, pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. O, kita nyo? Samantalang yung mga taga-suporta nyo, oy, Shara, alam mo ba yung mga taga-suporta nyo? Halos magbigti na. Lalo na kapag nanood sa akin. Hindi kaya nagbigti na sila kasi parang ubus na. O, di ba mga kababayan? Hindi kaya nagbigti na sila, wala na sila rito eh. O, baka naman mga kababayan, paalala ko lang, makalimutan yung mag-like ha. Mag-like muna kayo. Sa mga hindi pa nakapag-share dyan, share nyo na sa kilala nyong DDS. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo. Oo. Bago pa ako pumunta ng Netherlands. Ito na. Ano pa sabi? Lakin natin uli. Ano sabi daw? Hindi na siya mababalik. Grabe, sakit niya sa mga DDS. Hindi na mababalik dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Masakit yan, mga kababayan. Ikaw, Sara, alam mo, ako nagdududa na. Oo. Nagdududa na ako dito, mga kababayan eh. Diba? Siya yung na-issue na sinabi kay Digong na wala kang warrant, umuwi ka na. Hindi kaya talagang galit na galit siya sa tatay niya? At siya mismo nagpahamak sa kanya. At ngayon, mga kababayan, yung kanyang litanya, parang tinatanggalan na ng pag-asa yung mga taong nag-iyakan, nagwala, nagrally, at tumakbo ng hubot-hubad. Ano nangyari? Ano nangyari? Ba't ganun? Parang tinanggalan na ng pag-asa yung mga taong umaasa, pinaasa. Sinasabi pa nila na 26 ng Marso uuwi na. Ano nangyari sa inyo? Bakit si Sara mismo nagsasabi nito? O ano? Pinipake news na lang yung mga manonood sa inyo. Kaya yung mga manonood sa inyo nagiging bobo. Kaya kayo mga DDS na nanonood sa kanila, dito kayo manood. Dito kayo manood. Huwag na sa kanila kasi nun niloloko na kayo ng mga yan. Dito hindi ko kayo lolokohin. Lahat na sasabihin ko, totoo lang. Diba? Totoo lang sasabihin ko rito. Pag sinabi kong mahihirapan si Digong, mahihirapan. Pag sinabi kong hindi na makakauwi, hindi na makakauwi. Late na nga yan. Nung araw pa, sinasabi ko na hindi na makakauwi. Sino? Si Digunyo. Ngayon, si Sara na nagsasabi, dati, binabas nyo ko. Bakit? Korte ka ba? Bakit judge ka ba? May third eye nga ako. Diba? Hindi niya mamaintindihan na may third eye ako. Kaya nakikita ko lahat ng mangyayari dito sa mundo. Ayoko lang talagang basahin yung mga nakakakilabot. Kasi nakikita ko, nandudong kayo. Gusto nyo ba marinig kung ano? Wag na. Oo. Baka magbenta na kayo ng mga ari-arian nyo. Diba? Diba mga kababayan? Noong ko pa ito sinasabi, hindi na makakauwi si Digong, ayaw pa nilang maniwala. Sabi pa sa akin, bakit ikaw ba yung judge? Bakit ikaw ba yung korte? Bakit ikaw ba yung ICC? Hindi nga ako, kaya nga ako pupunta ron eh. Ang sarap mang kinis sa mga didi. Ay! Oo, dyan ka na, Diggs. Oo, dyan na lang siya. Ano pa sabi rito? Nasaan na ba tayo? Sabi rito, hindi na makakabalik. Oo, hindi na makakabalik si Digong sa Pilipinas. So what we should do as country is move on from what happened. Eka!
Siya na may sabi, oh, mag-move on na raw kayo. Kasi sa kanya naman mapupunta lahat ng mana. eh, bakit? Kita nyo, mamanahin niya na lang. At least, hindi na siya magnanakaw. Oh, kayo, inis na inis kayo, nagluluksya kayo, iyak kayo ng iyak, kung ano-ano ginagawa nyo sa social media. Pero si Sarah, nakita nyo ba? Balikan nyo lahat ng video ng mga nangyari. Makikita nyo yan? Nakangiti pa. Diba? Ano sinasabi ko sa inyo eh? Ang hihina kasi ng mga kukote nyo. Hindi nyo mag-gets yung mga nangyayari. Simple lang naman yan eh. Gamitin nyo yung sentido común nyo. Malalaman nyo, oo nga, no? Si Sarah nga ang magmamana ng lahat. At least, hindi na magnanakaw. Hindi na mahihirapang gumamit ng pamilya ng chichirya. Hindi na mahihirapang gumamit ng dodonggang. Diba? O ngayon. Siyempre, hayahayang buhay niya. Kaya nga si Sarah, ipaglalaban niya na. Kahit na ma-impeach siya, okay lang. Tandaan niyo yan. Kahit na mawala sa gobyerno, okay lang. Ma-impeach yan, okay lang. Ha? Mawala sa posisyon, okay lang. Bakit? Marami ng pera yan. Kayo. Sabi ganun eh. Kayo. Diba? Hikahus pa rin. Hikahus pa rin kayo. Imbis na pinagtatrabaho nyo yung ginugugol nyong oras para sa mga to, mga kababayan, gumagastos pa sila. Todo pabigay yan sa mga vlogger nila. Diba? Nagpapauto kayo sa mga yan kasi nadadala kayo ng emosyon nyo. Pigilan nyo yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Nakakapagbigay kayo sa mga vlogger nyo na nang uutulan sa inyo. Pero yung mga magulang nyo, kapatid nyo, pinagdadamutan nyo. Kininayo. Aging na kayo. Di ba mga kababayan? Eto na. Ano pa sabi rito? Magalit man tayo, wala nang mapupuntahan yung galit natin dahil hindi naman yan sila. Pananagutin ng pamahalaan. Eka? Si Sarah mayroong pambanat sa dulo. Sarah naman, sinabi mo na nga na mag-move on na, pero tumitira ka pa. Kung ako sa'yo, Sarah, tama yung ginagawa mo. Di ba? Tama yung ginagawa mo. Oo, tuloy mo na lang yan. Ang maganda nga, mag-resign ka na eh. At least kahit papano, di ba? Meron pang pagkakataon, baka sakali na maawa pa sa iyo yung mga tao, baka iluklok kang Pangulo. Di ba? Umasya ka. Ngayon, mga kababayan, tanong, bakit po ba ang mga DDS ay tuloy-tuloy pa rin ang pagsuporta nila? Tandaan nyo, ang mga maiingay na yan, lalo na yung mga vlogger na mga yan, hindi yan mananatili ng walang pakikinabangan. Ibig sabihin mga kababayan, nakikinabang yung mga yan. Ang tanong ko nga lang, yung mga taong nagagamit nila, meron ba kayong pakinabang? Kung meron kayong pakinabang, tuloy-tuloy nyo lang. Ubusin nyo pera ng mga yan. Total naman, yung mga pera ng mga yan, pera nyo rin yan. Diba mga kababayan? Isipin nyo yun, talinuhan nyo naman. Napakasimple lang unawain yan. Kahit itanong nyo pa kay Libayan. Diba? Alam na alam niya yan. Tapos kayo hindi nyo alam. Diba? So mga kababayan, ayan po si Sarah. Wala na, suko na. Ayaw na Bakit to? Totoo naman, wala na talagang mangyayari dyan. At saka syempre, bakit pa sila gagastos o pondo sa mga magrarally para sa kanila? Bakit pa sila magbibigay ng kwarta sa mga vlogger nila? Dapat kanyahin niya na. Diba? Kasi wala na talaga silbi si Digong. Kahit anong gawin ninyo, wala na hong silbi si Digong. Sisiguraduhin lang natin yun. Kaya ako'y pupunta ron. Diba?
Pag nasigurado na natin yon, mag-iyakan na kayo ng 1 linggo, okay lang yon. Di ba? Di ba? Mag-big tea kayo, okay lang yon. Mag-awol na kayo sa trabaho, okay lang yon. Magwala kayo sa social media, okay lang yun. Wala na rin mangyayari eh. Sa totoo lang, tumulong na lang kayo para sa ekonomiya. Alam nyo yon? Tumulong sa ekonomiya, para sa ekonomiya. Magtrabaho kayo, nakatulong na kayo. Pero yung gagawin ninyong ginagawa at utos ng mga yan, malabo. Kaya nga sabi nung isang nakausap ko, tapos naman na ang termino ni Digong. Lagi ko naman sinasabi yun. Hayaan na si Pangulong Bongbong, wag nang humila pababa para mas makagawa ng maayos na mga proyekto para sa mga Pilipino. Kaso mga kababayan, wala na. Wala na mga kababayan eh. Di ba? Our beloved Boss Mike.